ng ating pag-uusapan. Ito po ay alinsunod sa gusto kong ibahaging talata ng ating denomination ng Kamako. Actually, nung nagpe-prepare ako ng sermon, habang ako ay nasa kalagitnaan, nag-send itong ang aming mga kapatiran na meron daw series of sermon. I'm not, aware naman ako na nasa kasi tayo ngayon ng 3 to 5 years project na kailangan meron tayong may church plan. So nasa mission tayo ngayon ng all-in for mission. Every last Sunday of the month, meron tayong series of sermon na tinatawag na all-in for mission. Na alam ko na magiging laspag na sa inyong mga pandinig, pero bakit kailangan ng mission? Kailangan ng all-in support to our mission. Kaya naman this morning, bibigyan tayo ng example ng isang tao na alam natin na hindi siya isang missionary, hindi siya lingkod ng Diyos na nagbabahagi ng salita. Pero siya ay isang special na nilalang na binigyan ng Diyos ng karangyaan to support the missionary. Galing po sa aklat ng 3 John, ang pag-uusapan po natin ay the life of Gaius, the faithful supporter. Sa Tagalog, siya po ay si Gayo. In English, si Gaius po. Nagaling po sa aklat ng 3 John, chapter 1, verse 1 to 8. Note, being all in for mission is not only for missionaries. Dito kasi nagkakatalo yung kaisipan ng ibang mga tao. Akala nila yung pagiging all in, para lang sa missionary. We can be all in for mission through our faithful and generous support. Kung ikaw ay medyo nakakaluwag-luwag sa buhay, malamang sa malamang alam mo na yung ating pinag-uusapan kung anong support yung mangyayari. Pero bago tayo gumako dyan, aalamin natin ang ating historical background ng talata na ito. Ang 3 John po is a personal letter from the Apostle John to Gaius, commending him for his faithfulness and hospitality to traveling missionaries. John contrasts the action of Gaius with those of Diotrephes, who reject apostolic authority and refuses to welcome the brothers. Ang 3 John po ay personal na sulat. Galing po kay Apostle John, patungo po kay Gaius. Si Gaius po is the main person address dito po sa 3 John. And naniniwala ako na kayo po personally, kung kayo ay magbubulay-bulay, masasabi yung ako na pala to Ako na pala to si Gaius. And mamaya po, ang pinaka-challenge sa atin be like Gaius. Kaya, abang-abangan niyo po yung magiging usapin natin. So, ang mensahe po natin ngayong umaga ay hindi masyadong pag-uusapan ang technicalities of Gaius' identity. Hindi natin yan masyadong kakalkalin or ang kanyang pagkakilanlan. Pero tututok po tayo sa lesson base sa kanyang karakter o kilos na makikita sa kanyang commitment in the work of mission. Pero bago po tayo lumalim dyan, mamaya po may natin. Bago po tayo lumalim, let's bow our head and let's pray. Father God, we praise you. We glorify your holy name. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang humpay na pag-ibig sa amin. Salamat po dahil dinako mo kami sa lugar na ito upang manambahan, makinig na yung salita, umawit, magpuri, kilalanin kami lang aming Diyos na buhay sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa panibagong araw na kami po ay pinagtipon-tipon mo upang makinig na yung salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan ang salita mo, Panginoon, ngayong umaga. Itago mo po ang iyong kabanlingkod sa iyong likuran at nawa po ang bawat salita na lumalabas sa aking bibig ay ikaw po ang marinig namin, Panginoon, sa umaga nito. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang tunay na parangal at papuri. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sino ba si Gaius? In 3 John chapter 1 verse 1 to 8. Una, si Gaius po was spiritually healthy.
Alam natin na siya ay malusog ang kanyang pananampalataya. Hindi niyo mababasa dyan sa Biblia na siya ay mahinang nilalang pagdating sa pananampalataya. And mamaya lalalim pa tayo dyan kung paano siya naging spiritual healthy. Pangalawa, si Gaius po was known for practical love. Dahil makikita natin mamaya yung kanyang pagiging hospitable. No? Tayo po bilang isang Pilipino, likas tayo merong katangiang ganyan. Kaya natin pakainin yung mga taong hindi naman natin kaano-ano o hindi natin kilala. Naalala ko dati yung nanay ko nangungutang pa yan para may pambiling kape nung darating yung bisita. So, ganun po tayo mga Pilipino. Next, si Gaius po was a supporter of mission. Alam natin na siya ay medyo nakakaluwag-luwag sa buhay, kumbaga. Nakakaluwag-luwag. Nagsusupport siya doon sa mga missionaryong nakikita niya o yung dumarating sa kanyang tahanan. Pangalawa, si Gaius po was a fellow worker for the truth. Siya po ay isang kabahagi para po sa katotohanan. Mga kapatid, alam ko na meron kayo niyan. Amen po ba? Amen. Amen. Meron kayo niyan. Naniniwala ako doon. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay talaga namang nilikhang ganyan. Pero, kilalanin pa natin siya. Pero bago yun, let's start with a quick quiz. May quiz? Pastor, may quiz? Sino ang nakakakilala kay Asenat? Sino ang nakakakilala kay Asenat? Siya po ang asawa ni Joseph. Na makikita natin sa Genesis chapter 41 verse 45. Ayan. Kasi hindi kilala. Sino naman to? Sino si Amram? Alam ko pa rin. Amram. Hindi yan yung lagayan ng tubig Ram naman. Hadram yun. Amram. Siya po ang tatay ni Moses. Na makikita po natin sa Exodus chapter 6 verse 18 to 20. Saturday schooler, you may take down notes because malay nyo, lumabas yan. Sa mga ilang quiz natin. Priscilla and Aquila. Ito, medyo nasubaybayan ko yung buhay na itong mga to. Kasi doon nga sa aming Old Testament survey and New Testament survey, pinalungkay namin yung buhay nila. Yan po ay yung the couple na taught and mentored Apollos in Acts chapter 18 verse 24 to 26. Sino naman si Epaphras? Baka naman may nakakakilala niyan. Si Epaphras po, ang isang co-workers ni Paul sa Colossus na makikita po natin. Epaphras, yan daw yung bagong mabante. Atras pala yun. No? Co-workers po yan ni Paul sa Colossus chapter 1, 7, and chapter 4, verse 12. Yan. Baka naman pagdating dito sa dulo, may sumagot na. Nakakaya naman. Sino yan? Sino yan? Si Gaius, yung ating pag-uusapan ngayong umaga. The recipient of the Apostles' John's letter. In third year. Lahat ng pangalang nabanggit, ano kaya yung mga pagkakapareha nila? Any idea? Gaius. Okay, faithful supporter, etc. Ang mga supporter yan. Pwede. Pero alam niyo ba yung kanilang pagkakaparehas? Their names are not well known. Sila yung hindi naman kilala. Hindi sila famous pagdating sa Biblia. Bakit? Hindi nga natin kilala. Tama? Kilala lang natin yung 12 apostol, si Jesus, no? Si Judas, no? Yung si Satanas, yan yung mga kilala natin sa Bible. Sila yung mga taong hindi naman kilala yung kwento. Hindi masyadong pinag-uusapan.
hindi masyadong pansinin. Pero, mga kapatid, sila po yung may importanteng ginawa at may mga nagawa sila para po sa purpose ng ating Panginoon. Malaking bagay ang kanilang ginawa at isang na po yan, si Gaius. Si Gaius po ay hindi famous. Pwedeng kagaya ni Benji, ni Jan, ni Pearl, ni Kuya Bobby, ni Kuya Manny. Pwedeng pagdating mo sa labas ng sakris, pwedeng hindi naman sila kilala. Hindi ang kagaya ni Mayor na hawak mo ang beat. Hindi siya kagaya ng presidente natin na famous, na kilala. Si Gaius po ay hindi sikat na tao. Pero there is not much information. No, hindi masyadong kilala. Pero yung pinag-usapan natin kanina, yung binasa natin kanina, ay sapat na para makilala natin kung sino siya. Sapat na para maunawaan kung ano yung ginawa niya sa misyon ng ating Panginoon. Sapat na para gayahin natin ang isang Gaius. Okay. Are you excited? Gusto niyo bang gayahin si Gaius? Naku, mahina ang amen. Mahina ang amen. Sa pag-support, no, sa pag-aaral ni Brianna, huwag po natin kakalimutan na nandyan ang kanyang ang Diyos, nandyan ang kanyang mga magulang, nandyan ang kanyang supporter, ang nagsusupport sa kanya. Nandyan po, maraming sumusuporta sa kanya para makapagtapos siya ng pag-aaral. Eh, how about the mission field? Paano kung gugustuhin ni Brianna maging pastora? Kaya Manny, are you willing to support? Amen! Okay? Lakbakan mo natin ang ating Panginoon. Kasi, hindi lahat ng pastor, lahat ng missionary ay nakakatanggap ng suporta. Yun po yung reality, yun po yung masakit na katotohanan. Yun po yung realidad. Yun po yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Hindi lahat ng pastor, lahat ng missionary ay nakakatanggap ng suporta. At yun po yung nakakalungkot. Pag sinabi po natin suporta, hindi lamang po pinansyal ang pag-uusapan natin. It's all about prayer also. Ngayon, tanungin mo yung iyong sarili. Kailan ka ba huling nag-pray para sa missionary? Kailan ka ba huling nag-pray para sa pastor mo na mayroong pinagdadaanan sa oras na ito? Tingnan niyo yung pastor natin. Tingnan niyo lang naman. Huwag di pa din daw. Sabi ko, sino yun? Given na yun. Diba? We never know kung ano yung pinagdadaanan. We never know kung ano yung mga pagdadaanan niya sa mga susunod na araw. Pero malaking bagay po kung atin silang ipag-pray. Sa inyong tahanan, sa inyong personal na buhay, sa inyong pang-araw-araw na gawain. Okay? From this passage of Scripture, tatlong kaparaanan po na makikita natin kay Gaius kung paano siya tinawag na all-in or fully engaged pagdating po sa mission field. Una po, Gaius was faithful in his walk with God. Si Gaius po ay tapat sa kanyang paglakad kasama ng Diyos. In verse 3 and 4, John says that Gaius was walking in the truth. A person walk denotes his behavior or lifestyle. Pag sinabi po natin walking in 3 John chapter 1 verse 4, is a form of the verb walk, peripateo in Greek, na ginamit po sa matalinghanang paraan upang mga hulugang mamuhay or kumilos sa isang tinutukoy na paraan. Pag sinabi po natin a personal walk with God, ito po yung namumuhay tayo o kumikilos tayo na kasama ang ating Panginoon. People who walk in the truth are a people of integrity. Kasama po yung kanilang action, thoughts, and words na naka-align with the truth of God's Word. Ngayon, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Tingin mo.
Nakalay na kaya yung kinikilos niyan sa gustong mangyari ng Diyos. Amen. Amen. Maraming salamat po sa nag-amen. People who walk in the truth are people of integrity. Their action, thoughts, and words align with God's word. And there are genuine people. Pag sinabi po natin genuine, yan po yung tunay. Hindi peke. Hindi po plastic. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Baka plastic yan, ha? Malangis na po. Plastic. Plastic daw, sabi ni Ate Dolores. Silya yung katabi. Silya. Si Gayo po ay lumalakad ayon sa katotohanan. Siya ay isang tapat sa kanyang relasyon sa Diyos. Hindi po peke. At nagbunga ito sa kanyang ministeryo at sa paraan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa iba. Pag sinabi po natin pakikipag-ugnayan sa iba, dito pinapakita na kung ano yung pinapakita niya sa iba. Kung ikaw po ay totoong tao, totoong busilak ang iyong kalooban at namumuhay ka ayon sa katotohanan ng Diyos, dapat willing kang tanggapin o pakisamahan yung mga tao kahit na yung kaaway mo. Yun po yung masakit na katotohanan. Kahit yung mga taong hindi mo nauunawaan, kahit yung mga taong mahirap intindihin, dapat kaya mo silang tanggapin. And matututunan natin na ganun si Gayo. Kasama niyang lumalakad ang ating Panginoon sa katotohanan. Sinabi po ni Jesus sa 1 chapter 15 verse 5, kung hiwalay po kayo sa akin, wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing. Ang bunga ay nagmumula sa pananatili kay Kristo. Ang tunay na ministeryo ay nagmumula sa isang tunay na relasyon kay Jesus. Ngayon, kung hindi ka makikisama ng tunay kay Jesus, ang lahat ng iyong kilos, gawa, ang iyong pananalita, ay hindi po yan naka-align sa plano ng Diyos sa buhay mo. Bago tayo maging ganap sa mga misyon, kailangan muna nating maging ganap para kay Jesus. Kailangan bago tayo maging tunay sa tao, dapat tunay muna tayo kay Jesus. Si Gayo po ay isang taong malusog ang kanyang spiritual na buhay. Pag sinabi po natin malusog, yan po ang pinaka-healthy sa spiritual niyang pamumuhay. Lagi po natin tandaan, magiging mahina ang ating spiritual na buhay kung tayo po ay lihis sa katotohanan. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. An application for this, being all information begins with our own walk with God. Ano ba ang nilalakad mo ngayon? Naka-align ba yan sa plano ng Diyos sa'yo? Or are you walking with the truth? Namumuhay ka ba ayon sa katotohanan? Bata ka man, teenager ka man, or nakakatanda-tanda ka man, hindi ko sinabing matanda yung kung nakakatanda, nag-aaral ka man, nagtatrabaho, marami ka mang responsibilidad, o isang magulang, ang hamon po na ito ay nananatiling pareho. Ito po ay ang lumakad ayon sa tapat na katotohanan kasama ng Diyos. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Do our lives align with the Word of God? Baka masyado na nating nakakalimutan. Baka masyado na tayong busy sa pagiging magulang. Baka masyado na tayong busy kakahakot ng medal sa paaralan. Tapos nakakalimutan na natin yung Word of God. Baka masyado na tayong matalino. Baka masyado na tayong mayaman. Trabaho tayo ng trabaho. Hanap buhay tayo ng hanap buhay. Pero nalilihis na tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sa paglakad kasama ang ating Panginoon, napaka-importante po ng salita ng Diyos.
Hindi tayo magiging successful bilang isang Kristiyano kung ang salita ng Diyos ay hindi nakikita sa ating Panginoon. Ang katotohanan na galing sa salita ng Diyos ang magiging model natin sa pakikipagkapwa-tao. Hindi pwedeng sa simbahan lang tayo Kristiyano. Tapos pagdating natin sa labas, hindi na tayo tao. Hindi na tayo Kristiyano. Are we walking in the truth? Pinapamuhay ba natin yung katotohanan? Hindi pwedeng nagsasalita tayo na si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay. Tapos tayo mismo ay hindi lumalakad sa katotohanan. Hindi namumuhay sa katotohanan. Hindi po dapat ganun. Dapat, kung ano yung pinapamuhay natin, po, yun yung katotohanan. Next, are we walking faithfully with Jesus? Or, konting pagsubok lang, bibigay na. Pag sinabi po natin faithfully, walking faithfully with Jesus, kahit anong mangyari, you need to stand firm to your faith. Kailangan faithful tayo dun sa pinanghahawakan nating Yesu Cristo. Amen. Kailangan faithful tayo doon. Mga kapatid, kapag tayo po ay tapat kay Jesus, tayo ay magiging tapat sa kanyang mission. Magiging tapat tayo sa kanyang mission. Pangalawa, Gayo showed love through hospitality. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, likas naman sa Pilipino yung pagiging ganyan. Tama? Mag-aalo ka ng kape, kahit alam mong wala ka ng pangkape. Mag-aalo ka ng merienda, kahit pagbukas mo ng ref, wala namang laman. Likas yun sa atin. Magpapapasok tayo ng estranghero sa bahay natin, kahit ang bahay natin napakakalat. Likas po sa buhay natin yun. In verse 5 and 6, sinabi po ni Apostle John sa personal niyang sulat kay Gaius, sabi diyan, "Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers and sisters, even though they are strangers to you. They have told the church about your love." Inalagaan ni Gayo ang mga naglalakbay na mananampalataya. Pag sinabi kong inalagaan, pinakain, pinatuloy, pinihisan, pinagpahinga sa kanyang tahanan. Yung mga mangangaral, manggagawa ng ebanghelyo, mga misyonaryo, ang ilan sa kanila ay talaga namang hindi niya kilala personally. Or kahit na nga yung pangalan, hindi niya kilala. Tinanggap niya ang mga ito dahil sila ay mga kapatid niya kay Jesus. Kapatid niya sa pananampalataya. It means, mga kapatid, na kung tayo po ay nakakakilala kay Jesus, tatanggapin natin at patutuloyin yung mga manggagawa ng ating Panginoon. And speaking for that, sa first Sunday po ng May, mayroon tayong bisita. Ipakita po natin yung pagiging hospitality natin. Ipakita natin. Through our effort ng paglulutuan sila ng pagkain, yung pag-pray, I think May 3. Hindi alam kung ilan kaya yung pastor. Hindi pa, wala pa kaming idea kung ilan. Pwede 20, 10. Hindi natin alam. We are not sure kung ilan sila. Pero at least, we are ready. Na alam natin na may darating tayong bisita on May 3. Sa kwento po na yan, sa unang simbahan, ang mga misyonaryo po na katulad ni Apostol Pablo ay naglalakbay sa iba't ibang lugar.
Nung panahon po nila, ang mga missionary, kahit naman po tayo sa panahon natin ngayon, meron pa tayong mga missionary na naglalakbay ng iba't ibang lugar. No? Kung inyo pong bubuksan yung ating Kamakop page, makikita niyo po dyan yung mga missionary na kailangan natin ipag-pray. No? Noong mga nakaraang buwan, pinag-pray natin sila sa midweek service and prayer meeting. Sinama natin sila sa prayer. Kasi yung mga ganyang tao, yung mga ganyang lingkod na Diyos, yung mga nagre-risk para sa kanilang sariling pamilya, papunta doon. Kasi pag sinabi po natin missionary, pag may asawa, yung bitbit niya, yung anak niya, tsaka yung asawa, papunta ng ibang bansa. Kaya minsan napapaisip ako, pag gusto mo palang makapag-ibang bansa, mag-missionary ka, punta ka sa Japan. No? Sa Japan po, we are hiring ng missionary sa Japan. Kasi malawak po yung Japan, ilan pa lang po yung ating Kamakop churches to. Pag sinabi po natin binubuksan ang kanilang tahanan, wini-welcome ang lahat, hindi lamang basta pagbubukas ng ating mga tahanan para sa kanilang pamilya, ang pananampalataya at mga lingkod ng Panginoon. Hindi lang ganun ang ginawa ni Gayo. No? Pinakita niya na mahal niya ang mga ito sa pamamagitan po ng pagtanggap. Hospitality is making room in your life for the work of God. Henry Nouwen. Sinabi ko sa Romans chapter 12 verse 13, magbigay tulong sa mga pangangailangan ng mga banal at sikaping magpakita ng pagpapatuloy. And sinabi din po sa Hebrew chapter 13 verse 2, huwag ninyong kalimutang magpakita ng pagpapatuloy sa mga estranghero. Huwag niyong kalimutang tanggapin yung mga estranghero sa pamamagitan ng kanyang mapagmahal na pagtanggap. Gumawa po o ginanap po ni Gayo ang isang bahagi ng pagmimisyon para tanggapin yung mga tao na ito. Hospitality is part of Filipino culture. Gaya po ng sinabi ko. And we often take it for granted in God's kingdom. However, hospitality is a valuable ministry. Hindi lahat kaya gawin to. Very rare. Pero sa Pilipino, likas to. Pero kung pupunta po kayo sa ibang bansa, hindi po ganito. Pumunta ka sa bahay ng isang Canadian, hindi ka niya nahalugin magkape. Hindi ka niya nahalugin magmerienda. Pumunta ka sa ibang lahi, baka ang ganyan ka lang sa pintuan. Habang sinasabi mo, I'm not interested. Gaganon natin. Pero sa atin po, welcome ang lahat. Kagaya po ng ginagawa ng ating mga apostol, and kagaya po ng ginawa ni Gayo. Ganyan din po ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, napakaraming missionary ang nakakailangan ng pagtanggap sa kanilang tahanan, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang kapagkainan. Okay? In application to this, hospitality can take many forms. Families can host missionaries by sharing a meal or opening their homes. And a young professional can help with transportation. Ano po yung sinasabi ko? Ano pong ibig kong sabihin? Ang mga missionary po kadalasan, wala po yan budget. Kung ikaw naman po ay young professional lang at nakakaluwag-luwag, you can support through financial para po sa mga missionary na to. And kung ikaw po ay talagang wala nang hanap buhay, pensionado ka na lang, nasa tahanan ka, all members can encourage and pray. Napakarami pong pwedeng gawin sa mission field para po sa ating missionary. To support financially, to support, encourage them to evangelize them, other people, other believers, unbelievers especially, and to pray. Ngayon, kailan ka ba huling nag-pray sa missionary? Kahapon? Kanina? Or nung isang buwan? Let's pray. Kailangan nyo ipag-pray. Kailangan nyo matutunang ipag-pray ang ating mga missionary. Pero tanong,
our homes available for God's mission? Bukas ba ang ating mga tahanan para sa mga misyonary ng ating Panginoon? Amen. Kailangan panatilihin natin bukas ang ating tahanan para sa kanila. Mga kapatid, maaari nating lahat ipahayag ang kabaitan at pangangalaga sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga kwento at pagiging maasikaso sa kanilang mga pangangailangan. Ipakita natin kung gaano kabait ang ating Panginoon sa buhay natin. Ipakita natin yun sa ating kampo. Pangatlo, sino ba si Gaius? Gaius supported gospel workers in practical ways. Pag sinabi po natin in practical ways, ito yung mga bagay na kayang-kaya natin bilang isang tao. Pag sinabi natin practical, ito yung literal, nakitang-kitang, kayang-kaya yung gawin. In verse 6 to 8, sabi yan, you will do well to send them on their journey in a manner worthy of God. Therefore, we ought to support people like this, that we may be fellow workers for the truth. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. Sinabi po ni Juan na dapat nating suportahan ang mga mananampalataya na humahayo alang-alang sa kanyang pangalan. Why we should send missionaries in a manner worthy of God? Bakit nga ba? Why should we send missionaries a manner worthy of God? For they went out for the sake of the name. Tandaan po natin na yung mga missionary na yan ay hindi nila tinataas ang kanilang pangalan. Hindi sila nandyan para maging famous. Meron pa kayong kilalang famous na missionary? Meron pa kayong kilala? One of our founder, ang ating pong founder na si A.B. Simpson, ay ang ating pinaka-missionary kilala ko. And wala nang iba. Sa mga hindi ko nakakaalam, mga kapatid, doon sa sinasabing missionary. Ano ba yung missionary? Any idea? Ano ba yung missionary? Kasi baka yung kilala nyo ay missionary. Hindi nyo lang kilala na yun pala siya. It is driving by a seal to exalt the name of God, to declare His glory among the nations. Hindi po sinabi dyan to declare her name. Hindi niya sinabi dyan na ang tinataas niya ay ang kanyang pangalan. A missionary is not as someone who goes out for merely humanitarian concerns. Hindi po sila yon. A biblical missionary is a driving by a seal to exalt the name of God. Wala na silang ibang hiling kundi makilala, maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung tayo po ay alam na ang tinatawag na missionary, are you willing to support our missionary? Pag sinabi po natin support, ano ba yung ibig sabihin ng support? Sending missionary in a manner that is worthy of God means that we do everything. Tandaan niyo po everything we can to help them so they can go where they need to go and do the missions work that they need to do. Kailangan natin silang suportahan. Ang terminong suporta ay naglalawan sa mga mananampalataya na tumutulong sa pangangailangan ng mga missionary dahil alam nila na sila ay marami pang kakailanganing tulong. Mga kapatid,
Ask yourself, kailan ka ba huling sumuporta sa mission mo? Alam niyo po yung pinaka-purpose nito? Nung alkansyang bahay? Do you know what is the purpose of this? Ito po. Kaya po yan bahay, kasi yan po ay church planting. Church planting fund po natin yan, mga kapatid. Diyan po tayo kukuha o kumukuha ng pinang-support natin sa mga church planter abroad o kahit dito sa ating district. Yan po ay pang-abang natin sa church plant ng ACCS 3 to 5 years from now. Ngayon, kung ikaw ay may pusong handang tumulong sa church planter o sa mission field na church planting, tanungin mo ang tanungin niyo ang iyong sarili. Kailan ka ba huling nahulog dyan? Or madalas dito lang tayo sa general fund. Nawala yung pound fund na mas kailangan natin. Mga kapatid, I will be stick on this. Ito pong mga to. Ay aware po kayo na nagkukulang. Lalo na po ang ating general fund. Kung nakikita niyo po or kung aware kayo na kaya niyong suportahan ang gawain ng ating Panginoon, you need to support through financial. I know this is not the right time to preach like this about financial kasi lahat po tayo may pinagdadaanan sa financial crisis. Pero huwag natin limitahan yung kayamanan na meron ng Diyos. Huwag niyong limitahan. Kasi kung paano po kayo nagbibigay, ganun din po kayo magpapalala. And unfortunately, my preaching is about providence of our God. No, sa next Sunday ko na lang yun. Masyado na tayong the providence of God. Ang kayamanan ng Diyos hindi naubos. Kayamanan lang ng tao naubos. Pero naniniwala ba kayo mga kapatid na pag kayo ay nagbibigay, ang kayamanan ng Diyos na nakalaan sa inyo ay hindi rin maubos. Mga kapatid, ganun po ang ginawa ni Gaius. He support the mission field. Dahil nga siya ay nakakaluwag-luwag. Pastor, si Gaius yun. Si Gaius yun nakakaluwag-luwag yun ako, asawa ko lang ang nagtatrabaho, sampahig santuka lang kami. Sigurado po ba kayo na hindi kayo magpapalangin ni Lord pag kayo ay nagbigay? Sigurado ba kayo na pagkukulangin kayo ni Lord pag kayo ay nagbigay? Mga kapatid, alisin po natin sa ating murang isipan na nauubos ang kayamanan ng Diyos. Na pinagkukulang niya tayo. Kasi kahit kailan, mga kapatid, never niya tayong pinagkukulang. Amen. Amen po ba? Amen. Never niya tayong pinagkulang. Kahit napakarami na nating pangangailangan. Pagkain ng anak natin, baon ng anak natin, pambayad ng tuition, pamasahe, panggasolina, etc. Nagmahal na ang presyo ng gasol, nagmahal na ang lahat ng presyo. Pero kung papansinin niyo po, you are still alive. Alive and kicking. No? Buhay na buhay, malusog pa nga eh. Wala ka naman nakitang namayat. Nung nag-oil crisis, tama? Napansin nyo, mga kapatid, hindi kayo namayat nung nag-oil crisis. Ako nga, nung tinitingnan ko yung picture ko before, sabi ko, labi, payat ko naman. Para akong isang bulati na lang na hindi kumiperma, tikok na, doon. Pero nagkalusog-lusog. Pero sinabi ko ba na kulang ako?
Kasi naniniwala tayo mga kapatid, I know, agree kayo dito lahat, na kapag tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon, babalik niya ito ng siksik, hindi ko makapapang pagkakala sa ating siksik. Amen. So, ganun po ang ginawa ni Gaius. I-support financial. So, ngayon, ang pinakasalit sa atin dyan, intentionally, not reluctantly. Lovingly, not grudgingly. Diligently, not carelessly. Faithfully, not just occasionally. Generously, not sparingly. Sinabi po natin, generously. Ibigay natin yung todo. Ibigay natin. Hindi ko sinabi ko po sa inyo, yung inyo. Kasi naniniwala ako na meron naman kayo pangangailangan. Pero maniwala kayo na pag kayo ay nagbigay, mangungusap ang Diyos kung magkano ang iyong ibibigay. Kasi God deserves for that. No? Si Lord ang nagbibigay sa atin pagdating sa ganyan. Mga kapatid, in our conclusion, Gaius was not famous. Nakita nyo, hindi siya sikat. Hindi siya kilala. Hindi ko nga siya kilala eh. Nung hindi ko pa ito binasa, actually, ang third John kasi ay hindi ko pa siya nabasa ever since. Doon pa lang ako sa first John, second John. Hindi ko pa siya nababasa. Kasi pakiramdam ko, nakakatamad basahin kasi yung konti. First John, second John, third John, then Judas. Ang hiksi yung mga yan. Lalo na si Judas, isang page lang yan sa Bible. Nakakatamad basahin. Kasi parang pakiramdam mo, parang walang learning. Parang wala lang naman. Pero, nagkamali ako. Doon pala sa third John, sa buhay ni Gaius, ay may matututunan tayo. Gaius was not famous, but he was a faithful follower of Jesus. Pwedeng hindi famous yung katabi mo. Sino ba yan? Hindi ko naman kilala yan. Pero, faithful follower pala yan ng ating Panginoon. He was not a missionary, si Gaius, but he served in missions by offering hospitality to missionaries. He did not go to mission field, but he supported missionaries in practical ways. He was a fellow worker for the truth, a faithful partner in the work of mission. Ngayon, balikan ko ulit yung tanong. Are you willing to support missionaries? Or let me revise your question. Let me revise my question. Gusto mo ba na maging Gaius? Wala nag-ihindin pa. Gusto mo bang maging isang kagaya ni Gaius? Nawa mga kapatid, mamuhay tayo ng kagaya ni Gaius. In our application, or our challenge today, be like this man. Ugaliin natin, or kayanin natin ito. You don't need to be a famous. You don't need to be famous. You are qualified to be a missionary. Sabihin mo sa katabi mo, you are qualified to be a missionary. Kasi baka sasabihin natin, hindi ako qualified yan. No? Overqualified. Yan. That is the right term. You are overqualified to be a missionary. Bawi ka. Bawi ka naman dun sa sinabihan. Bawi ka din. And you are welcome to support our missionaries. Diba? Ibig sabihin, nakakaluwag-luwag ka. Kasi you are welcome to support missionaries. Mga kapatid, that challenge ang gustong ipamuhay sa atin ng ating Panginoon. Maybe this is not the right timing to that challenge. Pero hindi natin alam. Bumababa na yung presyo ng gasolina. Baka tikumpara yung kamay natin. Bumababa na, 79 na nga lang nung pagtingin ko. Yung gasolina.
Huwag nyo nang hintayin maging 50 para lang maging supporter kayo ng ating Panginoon. Kasi, paano kung hindi mangyari yun? Di ba? Paano kung nag-51 na, tapos inakyat na naman, tigong pa rin ba yung kamay natin? Binibigyan na tayo ng ating Panginoon ng paraan para sumuporta sa mga missionary. I-grab na natin. Amen. Financially support and to pray. Encourage them. Lalo na yung mga nasa mahirap na bansa, Middle East. Sila yung mga missionary na pinanghihinaan na. Na ayaw na magpatuloy. Ayaw ko na. Uwi na lang ako dyan. Dyan na lang ako magpastor. Marami sa kanilang umaayaw. And kailangan ng encourage nila. Okay? Mga kapatid, nawa, pagkalooban tayo ng Diyos ng biyaya na maging isang simbahan na lubos na nakatuon sa pamamahagi ng ating biyaya. Okay? 100% all in tayo dapat sa misyon ng ating denomination. Okay? Huwag na huwag po natin kakalimutan. Let's be all in. And let's be like this man, si Gaius. Sa mapagpalang umaga po, and purihin po ang salita ng ating Panginoon.